Isang umaga sa isang cafe, si Ave nagmamadaling bumili ng kape. Bago ang isang mahalagang interview. Ngunit sa pagmamadali, nabangga niyang isang lalaking may suot na mamahaling suit at tatapunan nito ng mainit na kape. Xander, what the? Galit, nakatingin sa suit niya. Ava, oh my God, pasensya na, hayaan mo, babayaran ko. Xander, you think you can afford this suit? Masungit, nakataas ang kilay. Ava, gusto mong laban ko na lang? May tide ako sa bag. Sarcastic naman ang sagot ng dalaga. Hindi natuwa si Xander. At ang akala ni Ava, iyon ang huling beses silang magkikita. Ngunit nalaman niyang ang interview niya ay sa kumpanyang pagmamayari ni Xander. Sa kabila ng kanilang masamang simula, natanggap si Ava bilang assistant ni Xander. Matapos siyang ipakita ang kanyang katalinuhan at sipag. Ngunit araw-araw, sinusubok siya ng pagiging perfectionist. Suplado ng kanyang bagong boss. Xander, you're 5 minutes late. That's unacceptable. Ava, technically, 4 minutes and 52 seconds pala. Ngunit habang tumatagal, nakikita ni Xander ang pagiging masayahin, hardworking, at totoo ni Ava. Mga bagay na bihira niyang makita sa mundo ng negosyo. Samantala, natutunan naman ni Ava na sa likod ng masungit na panlabas ni Xander, may isang lalaking maraming pinapasan sa buhay. Lalo na ang pressure mula sa kanyang ama. Habang lumalalim ang kanilang samahan, unti-unting nahulog si Ava kay Xander. Ngunit sa parehong panahon, ipinipilit ng ama ni Xander na ipakasali siya sa anak ng isang business partner. Dahil dito, biglang lumayo si Xander kay Ava. Ava, so that's it? Lahat ng nangyari? Wala lang? Xander, Ava, you deserve someone who can love you freely. Nasaktan si Ava. Ngunit hindi siya sumuko sa kanyang pangarap. Nagtayo siya ng sarili niyang cafe. At dito niya ibinuhos ang sakit ng kanyang puso. Xander, hindi ako sanay na humingi ng tawad. Pero ito ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. At hindi kita kayang bitawan. Ava, paano yung kasal mo? Xander, tinanggihan ko. Dahil ang gusto kong makasama habang buhay ay yung babaeng unang nagpatibok ng puso ko at unang nagbuhos sa akin ng kape. Tumawa si Ava at sa wakas, nagyakapan sila sa gitna ng ulan. Maya-maya, bumalik si Xander sa cafe, pero sa pagkakataong ito, hindi na para magreklamo, kundi para maging business partner ni Ava. Pinagsama nila ang talino ni Xander sa negosyo at ang pagmamahal ni Ava sa kape upang magtagumpay sa buhay at sa pag-ibig. Minsan, ang pag-ibig ay parang kape. Mainit, matapang, at may tamang timpla ng tamis at pait. The end.